i-adjust po natin yung church. Kaya natin lalagay sa gitna. Kasi nandun ka nakikinig eh. Wala sa harapan, nahihiya po sila sa harapan. Okay, so, meron po akong inandang mensahe, pero hindi po yun ang i-deliver natin ngayon. Ito hindi po pinakamahalaga na mapakinggan po natin. Okay, at tayo nga po doon sa nabalita ay para nga po yata i-extend ng 2 linggo yung pong enhanced quarantine. Okay, dahil po yan ang nawaliligan po kaya Senator Villanueva. Okay, so ganun po ang mangyayari kung naman po ay looban ng Diyos. Sabi ko nga, ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Kung yun po ay magkakatotoo na magkadagdag pa ng 2 linggo para po matapos yung lockdown na to, ang Diyos po ang nagpapasya, hindi tayo. Ginagamit lamang po yung mga tao para po sa bahagi na yun. So ngayon po ay dadapo tayo sa mensahe ng Diyos at alam ko po na itong mensahe na ito ay magandang pakinggan sapagkat ito po mismo ay sinabi ng isa pong propeta sa Biblia. Alam niyo po, meron po mga propeta sa Biblia na tinatawag na minor prophet at meron po tinatawag na major prophet. Okay. Yung minor prophet, naiksi lamang po yung kanyang mga prophecy at naiksi lamang po yung kanyang mga nasulat sa Biblia. Pero yung po major prophet ay mahaba po yung kanilang kapahayagan. So tayo po pag-aaralan natin ang buhay po ni Ezekiel. Okay. Hindi po yung anak ko. Okay. Si Ezekiel po ay isa sa mga major prophet ng ating Diyos. So tayo po yung manalangin. Nakila namin naman ang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay tumutulog at tumalapit sa inyo o aming po ipagtatiwala ang gawain sa araw po na ito. Ipaunawa mo sa amin ang nalinaw yung po inyong mensahe about Panginoon sa aming pag-aaralan. Nais po namin malaman ang lahat po patungkol sa iyong kasulatan upang sa ganun ay hindi po kami naliligaw sapagkat naniniwala po kami na sa mga huling araw ay may lalabas ng mga bulaang propeta at bulaang guro na magtuturo Panginoon sa amin ng mali. Kaya po, Lord, nais po namin maunawaan ang katotohanan matungkol po sa iyong salita. Maraming pong salamat. Bigyan po kami ng Espiritu ng karunungan at ang karunungan mo ang mahayag sa aming kalagitnaan. Bigyan po namin ang karunungan ng sanlibutan in the name of Jesus. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, so dadapo po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay pag-aaral natin ang buhay po ng Ezekiel. Bakit po siya tinawag ng Diyos? Alam niyo po si Ezekiel ay tinawag ng Diyos sa prophet kasi po ay nakita ng Diyos sa kanya yung kanyang matigas ang ulo. At siya po ay naging isang propeta bilang panapat sa mga Israelita. Kaya po siya ay ginawang propeta bilang bantay ng mga Israelita sapagkat po matigas ang kanyang kalooban. Hindi siya natatalo o hindi siya nagpapatalo sa mga mamamayan ng Israel. Kaya po siya ay ginawang propeta para hindi po, kasi kapag propeta ka, kailangan ang susundin mo lamang ay yung mga revelation coming from the Lord at hindi ka makikinig sa iba. Katulad po ng isang propeta na pinakinggan niya yung kung kanyang mga nasasakupan at pinagsabihan siya na ituloy yung panalangin para doon sa kanilang kalaban bagkus ay ipanalangin na sila ay bumagsak. So sabi mo, para mahayag yung katotohanan ng salita mismo yung camel o kanyang sasakyan. So, pakinggan po natin yung po sinasabi ni Ezekiel. Ito po ay totoo. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig niyo sabihin sa kasabihan ninyo, mga magulang? Okay? Ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang anak ang nangilo, ang mga ngipin. Okay? Yung magulang kumain ng ubas, pero ang nangilo ang ngipin ay yung po mga anak. Ano po sa palagay nyo? Okay, kaya nga sabi ng Diyos, ano ang masasabi nyo rito? Yung mga magulang ang kumain ng maasim na ubas, pero ang nangilo ang ngipin ay yung mga anak. Okay, napakaganda, no? Nung
kasabihan na ibinalik sa kanila ni Ezekiel. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihan ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Nakuha nyo na po ibig sabihin doon sa kasabihan sinasabi nila. Okay, na hindi yung ama o yung magulang kapag nagkasala, hindi kasalanan ng kanyang anak. Hindi dapat mangilo ang kanyang anak kung hindi yung magulang lamang. So ibig ko sabihin, kung sino yung nagkasala, siya ang mamamatay. Hindi po yung anak na hindi naman nagkasala. So titingnan po natin yung po pinag-aaralan natin. Kasi maganda po yung ganitong pag-aaral eh. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa kapwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga sagradong burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel, hindi siya nangangalya ni sumiping sa babaeng kasalukuyang nirerega, hindi siya nagdadaya sa kapwa o magnanakaw o nagnanakaw, ibinabalik niya agad ang ari ng mga sangla na namumutang sa kanya, marunong siyang tumulong sa mga nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. So nakita po natin lahat ng ginagawa ng tao na matuwid sa paningin ng Diyos. Okay. Sakaling mag-anak siya ng magnanakaw, mamamatay tao, at hindi sumusunod sa ilalim ng mga tuntunin ito, bagkus ay nakikisalo sa mga handaan, sa mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba, nang aapi ng mahirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, at nagpapatubo, palagay ba ninyo mabubuhay ang anak na ito? So tayo po ang tinatanong ng Diyos sa bahagi na ito. Sa palagay po natin, mabubuhay ba ang ganitong uri ng taong gumagawa ng kasamaan? Okay. So hindi. Siyempre hindi siya mabubuhay. Okay? Dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain, kung magkagayon, wala ibang dapat sisihin kundi siya. Nakuha po nyo. So ibig sabihin, kung ako bilang isang magulang, namumuhay ako ng matuwid sa harapan ng Diyos, ginagawa ko kung ano sinasabi niya, sumusunod ako sa kanyang kalooban, at nagkaanak ako na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, okay, hindi po pwede na yung kasalanan ng aking anak mamanahin ko o dadalhin ko. Kung ano ang kasalanan ko, yun ang aking pagbabayaran sa Diyos. At kung ano ang kasalanan ng aking anak, yun ang kanyang pagbabayaran. Hello? Para pumawala sa ating kaisipan, na kaya nagkakaganyan kasi ikaw ganyan yan. Kasi ganyan ka, kasi ganyan ka ng araw. Tandaan po natin, ang sinasabi ng Biblia is true. Na kung ano ang kasalanan ng magulang, ang magulang lang ang dapat magbayad. Ngayon, kung yung magulang masama at yung anak pinagpatuloy yung kasamaan, at dalawa silang mamamatay. Dalawa silang parusahan. Hello? Okay. Halimbawa naman, siya ay may anak. Nasaksihan ng anak na ito ang kasamaan ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito pinarisan. Take note yung mga magulang dapat maging magandang modelo. At sa kabila ng pagiging magandang modelo nila, nakita sa kanila ang mabuting gawa, pero sa halip na kanilang sundin yung mabuting ginagawa ng kanilang magulang, iba ang kanilang ginagawa, magdurusa sila doon sa kanilang ginagawa. Okay, tuloy po natin. Hindi siya nakikisalo sa mga handaan, sa sagradong burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi sumiping sa asawa ng iba, hindi rin siya gumawa ng masama, kanino man, hindi
nasasamsam ang sangla at hindi nagnanakaw, siya ay matulungin at sa nangangailangan. Tumayo sa kasamaan o lumayo sa kasamaan, hindi nagpatubo sa pautang, sinunod, okay? Sumusunod sa aking kautusan at lumalakad ayon sa aking mga tuntunin, mabubuhay ang anak na iyon. Hindi siya mamamatay dahil sa kasamaan ng kanyang ama. Kamaliwanag, no? Kung halimbawa ang tao, ang tatay, masama, okay, hindi sinunod ng anak, yung kanyang kasamaan, hindi pinagpatuloy ng anak, yung kanyang kasamaan, mabubuhay yung anak at mamamatay yung magulang. Ngayon, kung halimbawa naman, yung kasamaan ng magulang, sinunod ng anak, pinagpatuloy ng anak, mamamatay silang pareho. Hello? Okay. Yan. Ang kanyang ama ay mamamatay sapagkat nagnanakaw at gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Tandaan po natin, ang blessing ng Lord nasa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Okay. Medyo mabigat po yung teaching natin pinag-aaralan ngayon. Ibig sabihin, hindi tayo makain ng puro na lang gatas. Kumain tayo ng mas matigas na pagkain para po tayo ay matuto. Okay. Maaaring tanong mo kung bakit hindi dapat magdusa ang anak. Pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama sapagkat matuwid ang mga anak. Sumusunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Yung mga anak na sumusunod ng mabuti sa tuntunin ng Diyos, iyon ang mabubuhay. Ngayon, kung halimbawa naman, yung anak, hindi sumunod doon sa pinakitang halimbawa ng magulang, abay mabubuhay siya kasi hindi siya gumagawa ng masama. Hindi niya sinundan yung kanyang kasamaan ng kanyang magulang. So, ibig sabihin, kasi titingnan po natin yung sinasabi po ng kasulatan kung ano daw po ang puno, siya ang bunga. Kasi dito po sa binabasa natin, pinabubulaanan po niya ni Apostol na ni Propeta Ezekiel yung pong bagay na kung ano ang puno siyang bunga. Hindi magiging maaring ganon sa ating panahon. Amen. Kasi sa ating panahon, kukuhanin po natin, tinuturo niya na yung kasalanan ng magulang, hindi dapat pagdusahan ng anak. Yung kasalanan ng anak, hindi dapat pagdusahan ng magulang. Kung sino ang nagkasala, siya ang dapat mamatay. Okay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. It's very clear. Para lagutin po ng salita ng Diyos yung ating kaisipan na, ay kasi ganyan ka eh, kasi yung mga ginawa mo nung araw, ayan, bumabalik sa'yo. Kinakarma ka. Nangyayari sa'yo. Okay. Maliwanag po yung turo ng Biblia. Kung yung anak ng isang magulang na masama, hindi nagpatuloy, hindi niya pinagpatuloy yung kasamaan ng kanyang magulang, hindi niya pinagpatuloy sa kahit namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos, mabubuhay yung anak. Hindi niya dapat pagdusahan yung kasalanan ng magulang. At kung yung magulang naman ay umuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos, sa pananaw ng Diyos, at pagkatapos naman yung kanyang anak na isinilang, hindi naman po namuhay na pinagpatuloy yung matawid na kanyang buhay, mamamatay po yung anak. Magdurusa siya. Siya ang sa kanya sasapit yung pagdurusa na dapat po sa kanya. Hello? Ito po'y paalala sa atin para maunawaan po natin na yung kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng anak. At yung kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng magulang.
kung sino ang nagkasala, sinasabi po ni Propeta Ezekiel, kung sino ang nagkasala, siya ang dapat mamatay. Siya ang dapat magdusa. Okay, para po na lang masyadong mabagsik. Sabihin na lang natin siya ang dapat hindi magdusa. Huwag ng kamatayan, kasi kamatayan na yun eh. Okay, pero hindi po sinasabi ng kasulatan. Okay, matuwid ang tuntunin ng Diyos. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, kung ang isang taong masama tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. May pag-asa. Hello? Ibig sabihin, kahit gaano kasama ng isang magulang, ng isang tao, may pag-asa. Kung siya ay susunod sa mga tuntunin ng Diyos at mamumuhay ayon sa aral ng Diyos at turo ng Panginoon Jesucristo, mabubuhay siya. Kahit na siya pa ang pinakamasama sa lahat, meron pa siyang pagkakataong mabuhay. Hello? Hindi po tinatapos ng Diyos. Kasi ang gusto nga ng Diyos, lahat ng tao maligtas eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, naghahanap siya ng mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo sa ating panahon ngayon kasi nais niya lahat ng tao magbalik loob sa Diyos, talikuran ng kanyang kasalanan, okay? At hanapin ang Panginoon at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kaya hindi pa nagbabalik ang Panginoon. Hello, binibigyan pa tayo ng pag-asa kung bakit wala pa siya. Pero sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari at mangyayari, babalik ang Panginoon Jesucristo sa panahong hindi natin alam. Hello, katulad po ng magnanakaw. Hindi naman po natin alam kung kailan mag-aakyat ang magnanakaw, kung kailan tayo nanakawan. Hindi naman tayo sasabihan o abisuan o text, boy, ako ito, aakyatin ko bahay mo mamaya. Hindi po ganun na magnanakaw. Simple po siya, pero rap. Okay? Hindi natin alam kung kailan siya darating at magnanakaw. Ganun po yung pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sinasabi ng Panginoong Jesucristo, dapat tayo ay laging maging handa. Hello, ito po'y paalala. May tao wala ang bahay, okay? Kailangan sarado ang lahat ng pintuan. Sarado ang lahat ng bintana. Huwag tayong magbigay ng pagkakataon sa dyablo para makapasok siya at makapagnakaw. So titingnan po natin, ibig po sabihin, kung ang ating pong spiritual bukas, okay? Ang ating pong espiritu bukas, okay? At hindi po tayo spiritually fit, panigurado, magnanakaw sa iyo ang kaaway. Tandaan po natin kung anong gawain ng kaaway. Sinabi na po ng Panginoong Jesucristo yan. Ang magnanakaw ay paparito upang magnakaw, pumatay, mangwasak. Iyan po ang gawain ng magnanakaw. So, tuloy po natin. Okay? Yan. Kalilimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihan ginagawa niya sa bandang huli. So yung lahat po ng kasalanan niya, kakalimutan na ng Diyos. Lahat ng kasalanan ng magulang na ginawa nung nakaraan, kung magpapatuloy siya at patuloy na nahanapin ang presensya ng Diyos, kakalimutan na ang kanyang kasalanan. Okay, ibig po sabihin kakalimutan. Pag sinabi kalimutan, ano sasabihin ang gagawin ng Diyos pag kinalimutan? Iaalis niya, buburahin niya sa kanyang memory, sa kanya yung po kasalanan na gawa ng isang tao. Hello? Paano natin malalaman na wala na yung kasalanan natin? Paano natin malalaman tayo ang patawad ng Diyos? Ito po maraming katanungan, maraming nagkatanong tungkol sa ganito. Ito po, napakasimple. Kapag nararanasan mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos, yung mga ginawa mo nung nakaraang araw, kapag ka napabanggit at napag-uusapan, hindi ka na nasasaktan. Hello? Pero kung nasasaktan ka pa, ibig sabihin, hindi ka pa rin napapatawad.
Kasi ang Diyos pinatawad ka, pero yung sarili mo ayaw patawarin kasi lagi mo pang naaalala yun. Okay. Yung po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tayong mga tao, para tayong Diyos. Gusto natin para tayong maging Diyos. Pag nagkasala ang tao, kinakailangan, wag na, hindi ko na siya pagkatawarin. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon. Kung ang Diyos nga nagpatawad sasabihin naman ng isang tao, Diyos yun Diyos sa Diyos humingi ng tawad. Hello? Sinasabi po mismo ng Panginoon Jesucristo, kapag hindi tayo nagpatawad sa ating mga nakagawa ng kasalanan, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos Ama. So, ibig sabihin, saan ka pupunta? Lumalakad ka, saan lakad mo? Hindi ka pala nagpapatawad. Ang dumi-dumi pala ng puso mo. Ang dami pala hinanakit sa buhay mo. Hello? Kaya kung akala natin isang taong masaya, alam po natin na natatakpan. Yung kalungkutan natin, tinatakpan natin ng kasayahan na panglabas. Pero tandaan po natin, makikita sa buhay natin kung tayo ay hindi nagpapatawad. Hello? Okay. So, ang sabi po niya, okay, 23. Hindi ko pinasisiya ang kamatayan ng masama. Hello? Ang sabi po ng Diyos, hindi siya nasisiyahan kung namamatay ang masama. Ibig sabihin, hindi siya nasisiyahan kung mayroong kaluluwang napapahamak. Okay. Yan po ang sabi niya. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga sila'y magsisi at magbagong buhay. Hello. May pagkakataon pa para harapin natin ang katotohanan. Ano na po ba ang tao nahihirapang sumunod sa Panginoon? Bakit ba ang tao, alam na nila ang katotohanan, ayaw pang sundin? Kaya nga po pag dumarating yung bagay na meron na pong problema, doon tayo lalapit sa Diyos. At talagang tuluang kubo sa paglapit sa Diyos. Pero pagkakasagot na yung ating inilalapit sa Kanya, unti-unti na naman tayo nawawala. That is, yan po ang kaisipan ng tao. Pero iba po ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, patuloy tayo lumalapit sa Kanya, may problema ka o wala. Hello? Hindi yung pag kami nilapit tayo sa Diyos, tinudo ng Diyos, magpapatumpik-tumpik ka na naman. Ngayon, kung dumating uli, bigyan ka uli ng Diyos ng problema, lulugod uli sa Kanya. Iiyak ka uli sa Kanya. Hindi po gano'n ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, totoo, tuloy-tuloy. Dahil ang Diyos, ang blessing na binibigay sa akin, tuloy-tuloy. Pansinin natin ang ating katawan. Humihinga ka pa kayo, di ba? Hindi naman pinuputo ng Diyos humihinga mo pag kaya ka ng kasada. Di ba? Patuloy pa rin siya nagbibigay sa atin ng blessing. Dahil naghihintay ang Diyos, hinihintay niya tayong magpakabuti. Hinihintay niya tayong magbalik loob sa Kanya. Sapagkat ayaw niya na ang isa man sa atin ay mapahamak. Hello? Ngayon, huwag kayong magtataka. Bakit sila ayaw nila lumapit sa Diyos? Sila yung sinasabi ng Biblia na merong tatalikod sa Diyos. Na merong alam na niya ang katotohanan, pero hindi pa niya pinasalamatan ang lumikha. Sa halip ang pinasalamatan niya ay yung nilikha. Hello? Bakit nga ba dumarating sa akin ang mga problema? Sabi nga po ng Biblia, paikot-ikot lang ang buhay. Yung nangyari noon, mangyayari rin ngayon. Mangyayari rin sa susunod. Paikot-ikot lang po. Cycle lang po ang buhay. Hello. Hindi natin alam kung nangyari na yan na pangyayari ngayon. Nangyari na rin yung araw yan. Inulit lang. Bakit? Dahil ang tao patuloy na nagkakasala. Bakit ba ayaw nyo lumapit sa Diyos? Bakit ba ayaw ipagkatiwala ang buhay nila sa Diyos? Mayroon bang mawawala kung magtitiwala ka sa Diyos? Meron bang mawawala kung sa loob ng isang araw, sa oras, ilang minuto na nasa loob ka ng church na nakikinig ka ng salita ng Diyos? Meron bang mawawala?
may mawawala sa isang tao kapag wala kang Diyos. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yung mga bagay na yan. Ang Diyos, kahit hindi ka dumalo, kahit hindi ka umaten, kahit hindi ka magministro, okay? Ang Diyos, walang mawawala sa Kanya. Diyos na siya, noon pa, at mananatili siyang Diyos. Pero sa atin, may mawawala. Okay. Ano po ba ang gusto natin gawin? Ano pa ang gusto natin? Ano pa ang gustong makita natin sa Diyos? Ipinakita niya sa atin ang lahat ang Kanyang kapangyarihan. Ang Kanyang mabagat biyaya sa atin na kahit tayo nagkakasala, meron pa rin tayo karapatang lumapit sa Kanya. Ang nais lang ng Diyos, magpakumbaba tayo sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya po, masasabi ko, wala na po tayo at hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos kapag may nangyari sa bawat isa sa atin. Hello. Yun po ang masasabi ko lang. Sa ngayon, meron tayong mga ginagawa na hindi pa natin tinatanggap yung consequences. Pero pagdating ng panahon, meron tayong tatanggapin. Dahil anumang balik na ginawa natin, meron pong consequences. Meron pong kabayaran tayong ginagawa. Tandaan po natin si David, nagkasala. Humingi siya ng kapatawaran sa Diyos. Pinatawad siya at ibinalik sa kanya yung pangalan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi yung naranasan. Pero sa atin, okay, mga kapatid, bilang kapatid niyo, biological brother, huwag na po niyo akong tingnan as a pastor. Tingnan lang po niyo ako as a biological brother. Biological na tito niyo. Hindi ko po kayo ipapahama. Dahil kung kayo ipapahama ko, ako ang unang mapapahama. Hindi ko kayo ipapahama. Ang gusto ko, maranasan niyo kung ano ang naranasan ko nang ako'y naglilingkod sa Diyos. Yung tunay na paglilingkod, hindi yung pakitang tao lamang na paglilingkod ang gusto ng Diyos. Alam niyo po, katulad na lang, sabihin po natin, sa aking pong kapatid na si Nora, sa aking pong kapatid na si Nobe, sapat na po yung kanilang natutunan sa Diyos. Ang kailangan lang talaga, magpagamit ka sa Panginoon. Ang kailangan lang talaga, Lord, gamitin mo ako, bigay ko sa iyo ang buhay ko, lahat ng natutunan ko, ituturo ko sa iba. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Hindi tayo tinuruan ng Diyos para kimkimin yung ating mga natutunan. Ang gusto sa atin ng Diyos para ma-spread. Dahil marami tayo eh. Hindi ka nag-iisa. Okay? Yun lamang po ang gusto ng Diyos sa atin. Okay? So, tuloy po natin ang ating pagbasa. Okay. Sa 24, ngunit kung isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga suklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay, mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil sa kasalanan na gawa, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng mabubuting gawa niya noong una. So, kabaliktad na namin sinabi, nung nakaraan, nung una, sabi niya, yung isang taong masama at nagpakabuti, mabubuhay siya. Nalilimutan na ang lahat ng kanyang kasalanan. Ito po yung mabuti na nagpakasama. Hello. Yung mabuti na nagpakasama, mamamatay sa kanyang kasamaan. Mapapahamak siya sa kanyang kasamaan. Okay, so yun po yung nais ng Diyos na ipabatid sa atin. Unang-una, kailangan mawala na po sa atin ng kaisipan, yung kasalanan ng magulang, pinagdudusahan ng anak. No. Amen. Amen. Katulad na naman po ng mga nangyayari na nakikita natin na dahil sa ganito, dahil sa ganyan, sa buhay mo ng araw, ayan, yan ang bumaba sa iyo. Okay, hindi po ganon. Hindi sisingilin sa anak ang kasalanan ng magulang. Kung yung anak mamumuhay ng matuwid, hindi susundan yung kasamaang ginawa ng kanyang magulang, mabubuhay siya. Hello. Okay. So maliwanag po yung ating Bible, yung ating pinag-aaralan.
Ngayon, itingnan po natin mabuti. Ngayon, meron po tayong ginagawa na prayer meeting o prayer sa every 5 o'clock. So naman, muli paalala ko. 5 o'clock. So kung may ginagawa tayo, tapusin na natin yan ng 2:30. Huwag nating isipin na wala pa namang 5 o'clock. Okay, alam niyo po, kahapon, ito po ang nangyari. Okay, 5 o'clock na, yung pamilya ko hindi pa ready. Okay. Yung po ang totoo, hindi ko po itatago yung mga pagkukulang. Kung ano ang pagkukulang dapat mahayag upang mapunan. Tandaan po natin, ito ang bagay na gusto ng Diyos. Hindi po tao ang kamit natin ng 5 o'clock. Hello? Hindi tao na mali tayo, pwede natin ay sorry ha. Ang kamit po natin ng 5 o'clock is the God, is the King of Kings and Lord of Lords. Siya po yung kamit natin. Hindi yung mga kapatid sa ibang bansa. Hindi ang bawat isa sa atin. Kundi ang kamit natin that time, ang Panginoong Kristo. Yung sinasabi ng Lord, na kung mayroong isa o dalawa na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya remember this, mga kapatid, huwag na po nating ugaliin yung late tayo. Sapagkat ang Diyos hindi na-late kahit kailan. Hindi na-late ang Diyos na ibigay sa iyo yung blessing. Hello? Ang Diyos lagi on time kung magbigay sa atin ng blessing at kapal. Kaya dapat maging on time naman tayo sa Kanya. Amen? Kalimutan na po natin yung sa kanan. Maaga pa naman. Kalimutan natin yun. Okay? Kailangan ang lagay natin sa isip, uy, may gawain yun. Kinakailangan mag-ako ako. Kinakailangan abutin ko. Alam niyo po, yung mga bagay na umahantang sa atin kung bakit tayo maka-attend ng maaga. Minsan yung mga gawain natin, mga asikular na ginagawa po natin. Alam niyo po, walang mawawala. Kung sa isang banda, itigil mo muna yan kasi araw ngayon ng worship, araw ngayon ng prayer, alam mo na akong gagawin. Sa Diyos muna ako. Alam niyo po, wala namang mawawala sa atin. Madaragdagan pa kayo. Gusto niyo lumalim ang salita, gusto niyo lumalim ang relasyon niyo na Diyos sa Diyos, hanapin niyo kung paano lalalim. Okay? Ganun lamang po ang gagawin natin. Ang Diyos naman tayo pinapahirapan kung paano lalalim sa Kanya. Napakasarap ng paglilingkod sa Diyos. Hindi po pahirapan ang paglilingkod sa Diyos. Walang komplikado. Nagkakaroon lamang po ng komplikado kapag hindi natin sinusunod ang gusto ng Diyos at yung sarili natin ang sinusunod po natin. Okay? So yun lamang po at magandang pag-ibig po sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Ama na makapangyarihan sa lahat in the name of Jesus with the unity of the Holy Spirit. Nagpapasalamat po kami sa iyong mensahe sa amin sa araw po na ito. Tunay nga po Diyos na sinabi mo na ang kasalanan ng magulang ay hindi po pagdurusahan ng anak at ang kasalanan ng anak ay hindi po magdurusahan ng magulang. Kung sino po ang nagkasala, siya po ang mananagot. Ngayon din po, O Lord, kung sino po ang nagkasala, siya po ang magdurusa at siya po ang mamamatay. Ngayon din po, Lord, dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, na maging malinaw sa amin yung pong salita mo nito para po sa amin. Kung sa ganon, ay hindi po kami pumasok sa mga paghatol sa aming kapwa. Pagpos, Panginoon, ay maunawaan po namin ang lahat po ng pangyayari. Maraming pong salamat at patuloy po namin dinadalangin yung pong lockdown po nito, kung tumang po, Panginoon, ay ma-adjust pa ng 2 weeks, it is your will. Sapagkat masigit ang plano mo. Masigit po kaming naniniwala sa iyong pamamaraan kaysa sa pamamaraan ng tao. Masigit kaming naniniwala sa iyong kaisipan kaysa kaisipan ng tao. Kaya po, O Diyos, lahat ng pinaplano sa aming buhay, hayaan po ikaw ang magpatupad. Maraming pong salamat sa inyong aming Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at samba, wala ng pinalihan. In Jesus' name, Amen.
So sige po, tayo po ay dadako sa ating prayer.